gusto kong marinig ninyo yung kwento niya na almost related kay Bobet Baterbonia. So, yun, kwento mo nga Vince, nung time, di ba? Anong nangyari nun? Nung sa Talaudyong Beach. So, anong nangyari nun nung time na yun? Ito ang nangyari. Nagkayayaan maligo ng lagat Oo. sa Talaudyong. And yung time na hindi marunong maglangoy. And time na hindi ako marunong maglangoy. Tapos nagpunta ko ng malalim. Tapos after nun, may bato na may tinapakan akong bato na sa ilalim. Tapos hindi ako nagpailalim. Hindi ako nalubog. Tapos pag tapak ko, doon ako nagsigaw ng tulong kila Pastor Mickey. Hello everyone! So ngayon, sa video na ito ay kasama ko yung aking friend na walang iba kundi si Vince Cloyd Caspe. So he is from Puerto Princesa at isa siya sa mga kaibigan ko here sa Puerto Princesa. Best friend ko siya dito sa Puerto Princesa. Lagi ko to siyang kasama sa mga outing, sa simbahan, pag may mga choir, pag may mga gatherings kami. So magkakasama kami sa ministry. At nagtutulungan kami dun sa church kapag kasama ko siya. And ang pag-uusapan namin ngayon is about dun sa issue about kay Rene Clark. Rene Clark Bobet Baterbonia. So naalala ko kasi parang isa sa mga, hindi lang parang same case, same scenario nung na-experience niya yung kay Bobet Baterbonia. Pero ang difference lang nun at medyo masakit is yung kay Bobet Baterbonia. So namatay nga siya, nawala siya kasi mas worse yung na-experience niya. So yun, gusto kong i-share sa inyo yung experience din ni Vince na nangyari during nung time nung nag-outing kami sa hindi pala ako kasama nun. Kunento lang sa akin kasi every time sa church pag after nung mga ministries, so nagkakaroon kami ng outing. So kumbaga parang relaxation na rin yun, di ba? Ng lahat ng mga nagmi-ministry, mga pastors, young people, even mga lahat ng na-involve sa ministry, nagkakaroon ng opportunity na mag-relax after ng ministry. Halimbawa, ng choir or ng anniversary or iba't ibang activities sa church. So gusto kong marinig ninyo yung kwento niya na almost related kay Bobet Baterbonia. So, nakakonect talaga ako dun sa kwento niya. Yun, kwento mo nga Vince, nung time, di ba? Anong nangyari nun? Nung sa Talaudyong Beach. So, anong nangyari nun nung time na yun? Ito ang nangyari. Nagkayayaan maligo ng lagat Oo. sa Talaudyong. And yung time na hindi marunong maglangoy. And Abandi ka ng konti. Yan. time na hindi ako marunong maglangoy. Tapos nagpunta ko ng malalim. So yun, wait lang, i-cut ko siya. Tama, di ba pumunta ka ng malalim? Kasama mo si Mel, sila Pastor Mickey, sino pa ibang kasama mo nun? Mga taga church din, mga young people. Okay. Tapos, after nun, may bato na may tinapakan akong bato na sa ilalim. Tapos hindi ako nagpailalim. Hindi ako nalubog. Tapos pag tapak ko, doon ako nagsigaw ng tulong kila Pastor Mickey. Tapos biglang lumapit si Mel sa akin. Biglang tumakbo si Mel palangoy papunta sa akin. pero nakwento mo sa akin, di ba parang merong humihila sa'yo sa ilalim? Ano yun? Anong naramdaman mo ng time na yun? Talagang merong umiikot-ikot ba? Anong nangyayari? Ano yun? Malakas din yung alon. Okay.
Ganda ako na nga doon, pabalik tsaka papunta sa, ano, Malalim. sa malalim pa balik sa dagat. Yun. Tapos di na ako buntik na ako nalunod. Buti di ako kinabahan. Yun lang. Tapos after nun, dumating si Mel para i-rescue ka. Kasi nga, ang maganda doon sa case niya, talagang humingi ka ng tulong, di ba? Sumigaw ka talaga ng tulong. Kaya kumbaga yung kaibigan din namin na si Mel Gibson Fernandez, pumunta agad sa kanya para i-rescue siya. So yun yung difference nung kay Butterboy niya. Hindi namin alam yung buong kwento, pero parang almost the same nung kay Butterboy niya, yung nangyari sa'yo, di ba? Ang nangyari nga lang doon, humingi agad siya ng rescue para tulungan siya. So, awa ng Diyos, pumunta agad si Mel para i-rescue siya, para tulungan ka. So, after nun, nung lumapit si Mel, ano nangyari? Nagsilipapitan sila lahat. Yung mga sila pa Sir Mickey. Yung mga young people. Tapos dinala ka sa Tapos dinala ako sa labas sa hindi na malalim. sa mababaw na akong dinala. So, pagdala sa'yo sa mababaw, Di na ako nagbalik ng dagat. Di na ako bumalik ulit ng anong feeling nun? Parang sabi mo sa akin, parang ayaw mo nang maligo ng dagat or pumunta sa malalim or kahit maligo man lang, no? Parang ayaw ko na. Kahit anong yaya nila, di na talaga ako nagkasama. Parang na-trauma ka, no? Naturuma talaga ako sa nangyari sa akin. Pangilang business na yun eh. Talawid yung sa Salakot. Tapos, so kung ba yun? Basta makapatatat na business. Alam nyo guys, yung isa sa mga natutunan ko dito sa kanya, kasi kinikwento niya nga lagi sa akin yun na kung hindi ka talaga marunong lumangoy, huwag kang pumunta sa malalim. Or at the same time, huwag ka talagang, kung alam mo na hindi ka na marunong lumangoy, huwag ka na lang mag-swimming. So yun yung natutunan kong lesson sa kanya na huwag mo nang pilitin na lumangoy kasi kung pipilitin mo pa, may tendency talaga na malulunod ka. Tapos lalo kung pumunta ka pa sa malalim. So ang isa siguro sa pinakamagandang advice din, kung gusto mo mag-swimming, maglagay ka ng life jacket, di ba? Life vest. Life vest, o yun. Mag-life vest ka para May sagaba, may ano, protection. may pabigat. Hindi may pabigat. Ay, may para gumaan ka. So, hindi ka basta-basta malulubog. Kasi meron kang life vest. So, yun yung gagawin mo. Kahit ilog, no? Hindi ka na lumalangoy talaga, no? Kahit di naman, kahit sa ilog, Tumitingin ka na lang. gatingin lang sa ulit. Actually, naalala ko rin yun kasi kasama namin yung gospel team na pumunta doon sa Salakot Falls. Hindi ko alam kung may humila din sa'yo doon o talagang malalim lang. Pinapunta kasi ako ni Kuya Pao, Pastor Paul, sa ano, Hindi mo na... sa malalim. Tapos, di ko na malalim pala. Hindi ka marunong lumangoy. Hindi ako marunong langoy. Sumunod din ako. Tapos, buti andun si Kuya Jared, Maluro. So yun ang nag-rescue sa'yo. So, ayun guys, gusto ko lang i-share sa inyo naway makapulot kayo ng aral dun sa mga nangyari sa kanya na huwag nyo nang pilitin kung hindi talaga kayo marunong lumangoy. Anong i-advise mo sa mga viewers natin? Huwag na Upo ka rin ng ayos. Yan. Anong gusto mong i-advise sa mga viewers natin? Kung hindi kayo marunong maglangoy, huwag na kayo sumama. Huwag na kayo magpilit na lumangoy sa malalim. Yun. Para sa safety din nila, di ba? Para sa safety first nyo. Para sa safety first din yun. Natawa ako dun sa safety first. Tama din naman, para sa safety first. So, totoo yun. At least, kung safety first muna, wag kayong isipin nyo rin muna yung yung kaligtasan nyo bago yung kasi kung mag-enjoy kayo tapos kung malulunod din kayo. So, mas maganda, safety first. Pangalawa, kung gusto nyo pa rin mag-swimming, maglagay na lang kayo ng life vest para
safe kayo, di ba? Para ligtas. Oo, para ligtas kayo. Hindi kayo basta-basta malulunod dun eh. Kasi may life vest kayo eh. Kung dalhin man kayo ng current, yung parang, hindi ko alam, sabi yung kwento-kwento na dala ng current si Butterbone tsaka si Divine Adili, yung kaibigan niya. Ultimate niya. Kung may life vest sana yun, siguro, hindi siguro nangyari sa kanila yun. Baka nabuhay pa sila, naangat pa. Yun eh. Ganun talaga. Hindi din natin masabi yung buhay, hindi rin natin makontrol yung mga nangyayari. Kaya, ayun, kumbaga reminder lang sa lahat ng mga kaibigan namin, sa lahat ng mga nanonood ng video na ito, na always safety first. Katulad nga ng sinasabi ni Vince, safety first. Huwag niyong pabayaan yung sarili niyo. Kasi kapag pinabayaan yung sarili niyo, alam niyo hindi kayo lumangoy, ang tendency niyan, malulunod talaga kayo. So, ang tendency niya, pag nalunod kayo, hindi nyo kayang sagipin sa sarili nyo, katulad nung case nila Butterbone niya, nakakasad, mamamatay talaga sila. So, yun lang guys. I hope na may natutunan kayo at may nakuha kayong aral dito sa maliit na content namin at conversation namin. Conversation ko with Vince Cloyd Caspe. So, invite mo naman sila to follow JP Daco page, yung the content ko na vlog. Guys, please share, guys, and like and comments and Follow. hearts and follow. Subscribe na rin. Sino yung pa-follow nila? Sino yung pa-follow nila? Follow nyo si Daco 10, Yan. Bakit mo rin yung pangalan ko? JP Daco 10. JP Daco. JP Daco. Ulitin mo, ulit. Take two. Follow nyo si JP Daco